gagawa tayo ng trending na Matilda cake. Kung napanood nyo na ang first movie ng Matilda, ay kilalang-kilala nyo ang cake na ito. Yung scene kasi na kumain yung bata ng isang buong malaking chocolate na moist cake ay isa sa unforgettable talaga dun sa movie. Kaya marami ang gumawa ng inspired na cake based dun sa movie at marami ang gumawa ng ibang version gaya nito. And syempre ang version natin ay no bake. Ayan, so eto ang ating mga sangkap para sa ating moist na chocolate cake. So, very basic lang, pero actually dalawa ang ginagamit ko sa paggawa ng moist chocolate cake. Yung isang version ay walang itlog yun. Eto naman may itlog. Tapos, gagamit tayo ng dalawang klase ng asukal. Meron tayong white at meron tayong brown. So, napakasimple lang nito. Imimix na natin lahat ito. And para naman sa paglulutuan natin, hindi tayo gagamit ng oven dahil steamer ang gagamitin natin sa pagluluto ng ating cake. So, ayan, magsimula na tayo. Ayan, so maglagay tayo ng ating gatas. Ang gamit ko ay evaporated milk. Okay. Ayan, tapos maglagay tayo ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. Cornstarch. Ayan. Tapos ay i-mix muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. So, yung ating apoy ay nakapatay na muna ha. Buksan natin mamaya kapag natunaw na ito. Ayan, natunaw na yung cornstarch natin. Okay, ngayon naman, ito naman ay optional. Maglalagay ako ng instant na coffee powder at konting asin. And then, ilagay na natin yung ating asukal. Ayan. Ngayon ay buksan na natin ang apoy. Ayan. So, lutuin natin ito until maging thick yung ating mixture. And dapat continuous na yung paghahalo para hindi mamuo yung ating chocolate sauce or chocolate ganache. Ayan, thick na siya. So, ngayon ay patayin na natin ang apoy at maglagay tayo ng margarine. Yes, pwedeng gumamit ng butter. Tapos maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. Tapos, i-mix lang natin to para matunaw yung ating margarine. At itabi natin ito para lumamig. Ayan, so ito ang ating all-purpose flour. Lagyan natin ng ating asukal. Meron tayong white sugar. Meron tayong brown sugar. Ito naman ang ating baking soda. Baking powder. Asin. Instant coffee powder. Cocoa powder, unsweetened. At milk powder. Ayan. Tapos ay i-mix na muna natin to. Marami siya dahil doble ang ginawa kong recipe natin. Dahil diba yung Matilda na cake talagang malaki. So eto hindi naman ganun kalaki pero hindi ito yung regular size ng cake na one layer lang. Ayan, ngayon naman ay maglagay tayo ng ating itlog. Cooking oil. Pwedeng gumamit ng vegetable oil or kahit anong oil na available basta hindi yung matapang ang lasa at amoy. Konting white vinegar and maglagay tayo ng vanilla essence. I-mix muna natin to. Ayan, na-mixan natin. And yes, sinadya ko talaga na i-mix muna natin yung itlog dahil maglalagay tayo ng mainit na tubig. Tapos ay mix natin ito na mabuti until wala ng lumps. Tapos ay i-divide natin ang cake batter into 2 equal parts. And then i-tap natin to few times para ma-release ang air bubbles. And then ilagay natin siya dito sa ating steam basket. So by batch natin isasalang yung ating cake dahil
Hindi kasya kahit dun sa malaking steamer. So, ayan. And again, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. Tapos, isa lang na natin. So, lutuin natin yan for 45 to 60 minutes over medium heat. And after 45 or 60 minutes, eto na ang ating cake. Mag-check tayo gamit ang barbecue stick. At kapag malinis or may few moist crumbs na nakakapit, ay luto na ang cake. Pero kung basa pa, extend the cooking time. And palamigin na muna natin for 10 minutes sa pan. After 10 minutes ay pwede nang tanggalin sa pan. And then peel the parchment paper off. Sa case ko ay dumikit yung parchment paper sa pan. And then cool completely. Next naman ay gawin natin ang chocolate na buttercream. Pero ang gamit ko ay margarine na buttercup dahil mas mura. Ito ay softened but firm to touch. So hindi siya lusaw. I-beat natin ito until maging light and fluffy siya. And eto na po siya. So ngayon ay maglagay tayo ng powdered sugar. Maglagay din tayo ng cocoa powder, konting asin, at konting vanilla essence. And then i-mix natin. Pero nakalimutan ko ilagay ang ating evaporated milk. Ayan, so maglagay tayo ng konti at i-mixan natin ng mabuti. At kapag malamig na ang cake, ay i-cut natin ang dome part nito. Next ay i-cut natin sa gitna ang cake. And same din ang gagawin natin sa second na cake natin. I-cut ang dome and then i-cut sa gitna. And next ay mag-stock na tayo ng cake. Maglagay lang tayo ng konting chocolate buttercream sa cake board. And then ipatong natin ang first layer ng cake. Tapos ay magpahid tayo ng chocolate na buttercream. And then, i-repeat lang natin ang process until ma-stock natin lahat ng ating cake. And ayan, na-stock na natin lahat. Ngayon naman ang gagawin ko ay lalagay ko sa chiller para hindi maging lusaw yung ating buttercream. Pagkatapos ay ibuhusan natin ang chocolate ganache natin sa ibabaw. Yes, ito po ay runny so may posibilidad na ito ay magiging messy. And maglagay tayo ng topper. Optional naman pero masaya kasi kapag meron. Ayan, so tikman natin. So meron tayo ditong isang slice ng ating cake. And diba trending siya ngayon pero yung style nga niya ay hindi yung parang ganache na kumakapit sa cake. Talagang parang nagpapabaon sila ng chocolate sauce. Tapos isang slice ng ganito na cake. Pero I think mas malaki yun, diba? Tapos ibubuhos mo yun. Tapos tatanggalin yung parang karton niya para nagdi-drip yung kanyang chocolate sauce. And meron silang ganito. Ang ganda ng movie na yun. And you know naman, people are so creative. Gusto din nilang i-recreate ang Matilda cake. So eto, nagte-trending siya ngayon. So kung gusto nyo i-present yung Matilda cake ninyo na isang slice din, lagyan natin ng ganito. Yung picture niya. Ayan. Eto din ay optional, nag-dust tayo ng cocoa powder. At eto na ang ating trending na Matilda cake. Ayan, so tikman na natin. Okay, alam ko, yung itsura pa lang niya, yung iba siguro na-intimidate dahil nga baka matamis para sa panlasa ninyo. So, tikman natin kung saan dito yung part na matamis. So, tikman natin kung sobrang tamis ba or tama lang. Okay, sige, dito tayo kukuha sa taas. Ayan. Ayan. Oops. At talaga namang pumunta dun sa ating ganache. Okay. Ayan. Ayan. Hindi siya matamis. I mean, may tamis, pero hindi siya yung nakakaumay na tamis. Kasi, yung ano din natin, yung chocolate sauce natin, or chocolate ganache, ay binawasan ko din yan ng asukal. So,
Sa cake natin, hindi ako nagbawas, pero ang gamit ko ay brown and white. Tapos, dito naman sa yung chocolate na buttercream natin, talagang 3 cup yun ng powdered sugar. Kung yun lang yung kakainin mo, matamis siya. Pero eto kasi, hindi mo na mapapansin yung tamis niya dahil dun nga sa ating chocolate na sauce, tapos dun pa sa ating moist na chocolate cake. So, okay lang siya for me. Yeah. Oo, hindi siya nakakaumay yung tamis niya. Yung dating ng tamis niya, carry lang. Pero kung ako, okay na sa akin ang kalahati ng slice na ito dahil tingnan nyo naman, malaki siya. And, yung chocolate moist cake natin ay moist talaga. Malambot. Alam mo yung hindi dry. Ayaw natin ng dry na cake. Kaya, yes. Oo, okay siya sa akin. Etong slice na ito ay pwede sa 2 to 3 tao. Lalo na kung gusto niyo lang na may panghimagas, pagkatapos kumain ng savory na meal, perfecto. Swear, hindi nakakaumay yung tamis niya. Tama talaga na binawasan ko yung asukal ng ating ganache para yun nga, hindi naman tayo parang, sobrang tamis nito. Hindi. So, okay talaga siya. At kung gusto mo naman na dark yung inyong chocolate sauce, pwede naman. Syempre, sa ganitong style ng cake, pwede kayo mag-adjust. Yun ang maganda kapag homemade dahil pwede mong i-adjust yung tamis, yung chocolate flavor, ganon. Hindi ko pa nalasahan yung nagtitrend na Matilda cake kasi wala dito sa amin. Pero pwede kang gumawa ng sarili mong version, sarili mong twist. And yes, diba, naglagay sila ng additional na cocoa powder on top. So, pwede din maglagay kayo, kagaya na ginawa natin. Super huli ko na siya naalala. Ay, may cocoa powder pala, nag-dust sila. So, yung sa Matilda, kung napapansin nyo dun sa movie talaga na Matilda, yung chocolate ganache nila ay hindi siya runny. Talagang yung hindi ganito. Kasi sa atin talagang sauce talaga yung dating niya. Doon kasi na-try na Matilda cake, binubuhos talaga nila yung chocolate sauce, tapos nagdi-drip siya. So, yun yung ginawa natin. Pero kung ayaw nyo na super runny or sauce yung dating ng ating chocolate ganache, lutuin nyo lang ng additional na time para mas maging thick siya. Para pahid mo siya, hindi siya ganito na super runny. So, ganun lang yung gawin nyo sa ating chocolate ganache. Ito kasi ay hindi ko na talaga siya iniluto ng matagal dahil gusto ko nga na runny siya para talagang sauce yung dating ng ating chocolate ganache. So, ayan! Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!